Salita na si Zaldico at nilaglag na nga si Bangag Jr. So mga kababayan, napakaganda ito in preparation sa November 16, 17, 18. Kaya talagang matatanggal na. Sigurado tayong matatanggal na si Bangag Jr. At on time, si Zaldico ay nagsilta na, umamin na talagang inutusan siya na nakawin ang pera ng bayan. So ito pakinggan muna natin bago natin magbigay tayo ng komento. Breaking news, 21 minutes ago lang, nag-release ang mga media ng video ni Zaldico. At umamin siya dito na talagang si Bangag Jr. ang nasa likod lahat ng pagnanakaw. Here we go. Pangulong Bongbong Marcos, Speaker, ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022,
sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Ayan. Mga palangga, part 1 yun. Oh my God. This is it, pansit. Mga kababayan, so totoo, lahat ng sinabi, although part 1 pa lang yan, nabanggit yung Aguado, tama yung sinabi ko sa inyo, yung in-expose ko sa inyo, dito sa flood control na ito, kumanta na si Zaldico. 2023 ko pa sinabi ito. Ito yung reason kung bakit kinasuhan ako ni Zaldico. Dahil sinabi ko na may mga perang delivery sa Forbes Park. Naalala nyo? Pumayat siya. Tama nga. Sabi kayo na pumayat siya sa kaisip siguro. Napakaganda ng ginawa mo, Zaldico. Pero syempre, hindi ka ligtas dahil hindi pwedeng sumunod, inutusan kang magnanakaw ka, na magnakaw ka ng ganito, mag-insert kayo, hindi ka pwedeng makawala dito. Pero maganda na rin. Dahil maganda ang ginawa mo kahit papaano. 'Di ba? Kung ang kasalanan mo sa taong bayan na galit sa'yo, 1 milyon, nabawasan ng 1/2 milyon. Kasi ibinuking mo na kung ano ang totoo. Pero kasama ka pa rin dito sa isyong ito. Tama si Inday Sara na nang umahawak ng budget sa Congress ay 2 tao lang. Ikaw, si Tambaloslos, dahil nga sa utos ng sindikatong gobyernong ito at kasama yung buwaka ng inang DBM na si Pangandaman na yan. Nakita nyo mga kababayan? Nakita nyo, 2023 pa natin ito. Binanggit sa inyo ang patungkol sa pagnanakaw ng bangag administrasyon. And now, this is it. Matatanggal na natin ang Marcos gobyernong ito. Kaya November 16, 17, 18, panahon na ito ang pinakamatibay na testimonya ni Zaldico na makapagpapatunay na nagsabwatan sila para nakawin ang pera ng bayan. Kasama yang si Pangandaman na yan, lahat sila. Itodo mo na, Zaldico. Para mabawasan ang kasalanan mo, kung anong nakuha mo, isoli mo sa taong bayan. Baka sakali, mapatawad ka pa kung isusoli mo. Pero maganda, the best in the West ang ginawa mo. Ngayon, ano na, AFP, PNP, sabi nga ng ating mga kababayan. Doon kasi first part pa lang to palangga, meron pa siyang, meron siyang part 2. Doon sa unang salvo niya, sinasabi niya doon, ang nag-deliver ng, may sinabi siyang Aguado. Yun yung binanggit ni Orly Guteza. 'Di ba? Na nag-deliver sila doon sa Malacanang. Pero sinasabi ni dito ni Zaldico sa kanyang pasabog, nagkaroon ng meeting, 'di ba, doon sa Aguado building sa Malacanang. So mamaya isa-isahin natin. Pero na best Christmas for Filipinos, sabi ni Meli, yes. Panahon na para patalsikin ang mga kawatan.
Maniniwala ka kay Saldico dahil nga sanggang dikit sila ni Romualdez. Maniniwala ka na nagipit na si Zaldico dahil nilaglag na siya, siya na ang poster boy nga siya, di ba? Sinabi niya, siya na ang dinikdik lahat. Might as well, isama niya na ang nag-utos sa kanya sa pagnanakaw. Yes, vindicated si Gutesa, vindicated si Maharlika, dahil ito'y magagamit ko rin sa kaso laban kay Zaldico. Kung hindi siya aatras sa laban. Di ba? Unless na lang umatras siya. Dahil ngayon, itong pag-amin niya, mga kababayan, ito isa sa nareklamo, ito isa sa, inano siya akin, dinefame ko daw siya. Ako daw ay sinira ang kanilang pangalan nung sinabi ko na siya ay yung bahay dun sa Forbes Park ay pinagdidelibera ng pera. So ngayon, Zaldico, mag-isip-isip ka na. I think mapapatawad ka ng taong bayan. Okay? Mapapatawad kita pag isoli mo ang mga nakuha mong parte dito sa pag-amin mo, dito sa budget insertion na ito. Sabi nga doon kanina mga pangalangga, okay? Ang nag-deliver daw, sabi niya, putol-putol yun eh. Yun ang medyo hindi klaro yung putol, parang yun eh, teaser, yung first part. Okay? Inutusan siya na magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Nakita niyo? Kaya sabi ko, sindikato. Si Lisa Tanas. Lisa Tanas, si Bangag Jr., si Tambaluslos, ang salot sa bayan natin. Kaya talagang matatansik na yan. Hindi na sila aabuti ng Pasko. Salamat pa rin sa'yo, Zaldico. Kasi nilaglag mo na sila. Sabi ko nga, pag-isipan mo. Isuli mo sa taong bayan, mapapatawad ka siguro. Dahil ang pinakamas malupit na may kasalanan ay ang bangag na gobyerno. Lumabas na kayong lahat. Inamin niya dyan sa video na yan. Okay? Dahil bago daw siya mapatay, kailangan niya nang ilabas lahat. Okay? Ginawa lang niya ang utos ni Bangag, ang utos ni Tambaluslos, ang utos ni Pangandaman. Okay? Ginamit daw ng administrasyon ang lahat o ang buong resources para patahimikin siya, di ba? Noong nakaraan, nagsalita tayo, Zaldico, lumabas ka na, ilaglag mo na silang lahat. Mukhang nakikinig si Zaldico at siguro sa mga advice. Kasi hindi lang ikaw pwedeng malaglag dahil hindi naman talaga makakagalaw si Zaldico kung walang basbas ng presidenteng Bangag at ni Tambaluslos. Kaya di ba hanggang ngayon, kanina nag-vlog tayo, last minute, hindi pa ito lumalabas yung video ni Zaldico na sinasabi ni Bangag Jr., wala daw siyang makitang may kasalanan si Martin Romualdez. Pero ngayon, like after natin mag-vlog 20 minutes, nagpasabog ito si Zaldico. So magandang pamasko, sabi nga ng ating mga palangga. Zaldico, magandang pamasko, at least niregaluhan mo kami. Thank you na rin. Okay? So sinasabi niya na ginamit lang daw siya bilang panakip butas sa kanilang kampanya ng korupsyon itong Bangag na ito. Hindi na siya mananahimik, ilalabas siya na ang lahat, katotohanan, resibo, ebidensya at may pangalan. Ilabas mo, Zaldico, video, lahat. Mag-ingat ka, ayaw kung mapatay ka. Okay? Ingat ka. Maari nga, naniniwala na ako ngayon sa'yo, napapatayin ka din. Di ba? Pareho tayo may death threat. Di ba? Ako may death threat, pero hindi galing sa'yo. Galing sa mga bangag, sa grupo ng mga bangag. So naniniwala ako sa'yo ngayon, Zaldico, na may death threat ka. Pareho na tayong kapalaran ngayon. Ikaw kasi, nagsasabi naman ako ng katotohanan. Di ba? Eh hindi mo kasi akalain na babaliktad ka, na ididiin ka ng mga demonyong ito. Di ba? Sabi nga natin, like kung sinasabi sa vlog na ito, you're only good as your last performance. Tapos na. Okay? Tapos na ang silbi mo sa kanila. Kaya ilalaglag ka ngayon. Alright? Maganda tong ginawa mo, ilaglag mo ng lahat. Okay? Total, may negosyo ka naman, mamuhay ka ng patas, Zaldico. Ibalik mo. Para, sincere talaga. Sincere ka sa taong bayan. Okay? Kung talagang ikaw ay may negosyo ka naman, lahat ng mga flood control project mo, lahat na nakuha mo sa kontrata para maniwala ang taong bayan sa iyo. Okay? Na ikaw ay nagbalik loob sa Pilipino. Dahil napakaganda ng ginawa mo, in fairness to you, na inamin mo na kasabwat ka.